Halos 5 dekada na siya sa larangan ng TV at showbiz. At dahil utang daw niya ang buhay niya dito, hindi pa rin niya ito iniiwan. Ngayong gabi, kilalanin natin si Herman Moreno o mas kilala sa tawag ng lahat na Kuya Germs dito sa Powerhouse. Taong 1972 nang magpatayo si Kuya Germs ng bungalow sa loteng ito dito sa Quezon City. Pero makalipas lamang ang ilang taon, ipinagawa niya itong 3-story house upang magkasya ang kanyang buong pamilya. Kuya Germs, 50 years ka na sa showbiz? Medyo ganyan na siguro lumalabas. 50 years? Di ka pa ba nagsasawa? Meron bang sawa itong hanap buhay natin ito? Pag sinimulan mo, mahirap tapusin. Nag-umpisa ka sa stage, correct? Well, kung talagang history ng buhay ko, sisimulan mo sa pagiging sidewalk vendor. Sidewalk vendor? Yeah. Anong tinitinda mo? Well, nagtitinda ko ng sigarilyo, tapos yung mga peanut sa bilao. Ilang taong ka nito? I was 9 years old. Pumunta na tayo dun sa ikaw mismo, show business na. Working in a theater from janitor, naispatang ka ng isang direktor na kasalukuyang Holy Week noon, kailangan nila mag-present ng parang passion play, no? Kailangan niya mayroong gaganap na Jesus Christ. Mistiso ko, payat ako noong mga panahon na yon. So from janitor, nakatugtog ako na yung tablado. Tumigay mo na ako! At kukuha pa ako sa amin, meron pa mga... Taong 1963, nang una siyang sumabak sa pelikula kasama ang batikang artista na si Susan Roses. Hanggang sa mapasama siya sa Dancerama ni na Susan at Jose Marie na siyang pumasa sa kanya sa pagharap sa telebisyon. Okay, good afternoon to everybody. Pinakamalaking break sa kanya ang pagkakaroon ng sariling show na tumagal sa ere, ang GMA Super Show noong 1978 na sinundan pa ng youth-oriented talent and variety show na That's Entertainment noong 1986. Dito niya nabigyan ng pangalan ng ilan sa mga artistang namamayagpag pa rin sa larangan ng pelikula at telebisyon hanggang ngayon. Hey Joe! Bam! Paranyakan! Ngayon, nauuso na naman yung mga, sabi nila, mga searches, mga reality shows, mga ganyan. How do you compare that nung mga panahon mo sa Dots? Kung isipin mo talaga, Tita Mel, sinong original sa mga reality show, I think mapapatunayan ko na it was That's Entertainment. Because doon pinakita ko yung workshop on the air, na pinakikita ko sa tao na gago itong bata ngayon pero Sunday, kikilalanin nyo ito. And it happened. Because nung pinakakanta ko si Sheryl Cruz nung araw, sintonado. And then everybody tells me na, bakit ganyan pinakikanta mo? Sabi ko, okay lang yun. Makita pa, mabuti nakikita ng tao paano someday may improve yung bata. And she became a recording star and nag-gold pa yung kanyang yung album. And then, not only kay Sheryl, maraming mga bata. Si Lea, na kahit na 1 year sa Dots, sinabi niya, Kuya James, mag-audition ako sa Miss Saigon. Pag nakuha ko, kailangan akong malis na Dots. Sabi ko, okay, yun naman ang ating tina-target. Tunay nga namang masasalamin sa bawat sulok ng bahay ni Kuya Germs ang malaking kaugnayan niya sa larangan ng telebisyon. Dahil ang bawat isang bagay na nakadisplay sa kanyang living room ay may kwento. Kuya Germs, what room is this? Ako, puno-puno ng collections mo. Well, sinabi mo na rin lamang, mga koleksyon. Ito ay yung formal living room, correct? Living room ba? Ang tawag mo Showroom. dito? Showroom na tatawagin ko. No? Dahil Ang mga clowns. Libo-libo to. Bakit clowns, Kuya Germs? Ba't clowns ang napili mo? kung natatanda mo si Direk Celso Ad Castillo, one time may inoferan ako na gumawa ng movie na ang title ay Payaso. So, alam mo naman kung anong payaso, no? Clown. Kaya yung mga pinakakautangan ko ng loob ng mga artista na kung pwede mag-guest doon sa pelikula, dahil yun naman ang idea ni Direk Celso Ad Castillo, no? Lahat yung nagkaroon ugnayan sa aking programa,
i-guess ko. Believe it or not, wala naman silang talent fee, pero ang ginawa nila sila pa nagregalo ng mga clown sa Puro akin. clowns. Doon nag-uumpisa yung collection mo. Meron bang isang particular clown dito na malapit sa puso mo? Well, pag ulitin ko, pag minahal mo, wala na yung particular na mahal mo sa kesa sa isa, no? Lahat yan mahal ko Lahat dahil yan, oo. merong pinanggalingan, merong nagbigay. At kung papansinin mo, lahat yan is smiling. Smiling clowns. Ayaw mo nung malungkot na Ayoko na clown. malungkot. Yun ang, Okay. alam mo si mahal nating Helen Bella, nagregalo sa akin. Isang clown na malungkot siya, nakapalumbaba. So sabi ko, Helen, huwag ka magagalit. Palitan mo ito na nakangiti. Sabi ko gano'n. So, binalik ko yung clown na yun at binigyan niya ako ng ibang kapalit. Sa bawat baitang ng hagdan, makikita ang kanyang mga koleksyon ng iba't ibang cartoon characters na sumasailalim sa mga bagay na hindi niya natamasa noong siya'y bata pa. O Kuya Germs, ako, hindi pala natapos sa clowns yung collection mo, ha? Oh, mga superheroes, mga... Sino ba to? Si Lord of the Rings? Yan, no? Ito sino? Eh, bakit ang interest mo, diyan? Siyempre, meron ka mga apo, di ba, no? Ayun! Naging, ano ka rin naman, addict dyan sa mga pelikulang lately na lumalabas, ano? So, ayan, binili mo na rin, may kamahalan lang, ano? Oo, ang mamahal niyan. Ito naman, mga tapes na mga sa show ko, nung GMA Super Show. Ay, may collection ka pa? That's Entertainment. Hindi kaya nasisira yung mga... Nagbabakasakali kung minsan, meron pa naman napapakinabangan, Oo, gano'n. oo, dapat ilipat na sa DVD. Mahal paglipat sa mga discs. Nakakabili ka ng ganyan, sasabihin mo, I don't believe you. Look, even the plate. Uutang ako sa'yo. Oo, Diyos Mariosep naman. Walang problema yan kay Atty. Gozon. And this is our first time back to the Philippines, so... Sa loob ng ilang dekada sa telebisyon, hindi pa rin iniiwan ni Kuya Germs ang GMA7 dahil para sa kanya, ito na ang itinuring niyang pangalawang tahanan. Sa katunayan, kasalukuyan pa rin siyang host ng kanyang sariling late-night show, ang Walang Tulugan with Master Showman. Ako na lang lahat. Thank you, so beautiful. Thank you po, Kuya. Meron muna tayo. Komentarista rin siya sa kanyang sariling programa sa radyo na Master Showman sa Double B. Ano na? Tapos na ba yung tampo mo sa GMA? Wala akong Alam ng tampo. tao, meron kang tampo nun eh. Wala ako. Well, siyempre, there was a time na umiiyak ako sa kwarto ko, nag-iisa ako na bakit nangyayari itong ganito. Dahil in 1 year time, 5 show ko tanggal in 1 year time. No? Meron kang napatunayan, nakapag-produce ka ng maraming artista na-award ako ng Film Academy of the Philippines because of my contribution na naka-add ako ng ningning sa mga artista. No? You know, plinano ko talaga lahat ng bagay for GMA because I love GMA. Tunay nga namang naging makulay ang buhay ni Kuya Germs sa show business. Kitang-kita rin sa kanyang bahay ang kanyang personalidad. Ang kanyang hagdan na puno ng mga memorabilia ng mga pelikula na tila nag-aakay sa bisita papunta sa isang mini theater na puno rin ng mga poster at mga life-size superheroes. Nandito ang buhay ko, yung history ng buhay ko. Yung Kung history mapapansin ng mo, buhay no? Kung Sige nga, Kuya Germs, i-point out mo nga. merong karting. Ano yung karting? May curtain. Nag-ano yan, naging Telon. tilonero. Kumangaral sa Clover. Okay. Ikaw yung nagbubukas ng Ako sasara ng nagbubuksan. telon. Ako nagsasara, Sa Clover, okay. oo. So, meron kang telon, okay. Nakita mo yung mga poster na yan, yung Ay, mga ganda ng still gamit pictures, ano? Oo. Pag nag-change program nung araw, ako nagpapalit ng mga... Ikaw nagpapalit. Oo, kung ano yung Nasa showing labas na, na showing, now kung ano yung showing, next attraction, coming oo, soon. coming Ako soon. nagkakabit yan, mga ganyan, ano? Oo. Siyempre, pag ang theater tapos ng last screening,
magsasara na, maglilinis ka ng theater. Ikaw rin naglilinis Yung mga ng silya, theater. sa lahat yung Oh. ganyan. Namumulot pa kami yan. Baka mayroong mga naiwanan, mga nahulog gano'n, na ano? mga barya-barya dyan. Barya-barya dyan, ano? Makikita sa kanyang bahay ang pagiging organisado ng kanyang mga koleksyon. Mula sa kanyang mga clowns, cartoon characters, action figures, at kung ano-ano pa. Kung doon payaso, ano naman ito? Well, there was a time na gumawa kami ng pelikula sa Japan. Yung una yung Sayonara, My Darling. Panahon ng sabi ko na Rosemary eh. Sonora, Yes, Pepito Rodriguez, yes. Ricky Belmonte, Blanca Gomez. Then after that, dumating ang generasyon ng Nora Tirso. Ginawa naman namin ng Winter Holiday. So, siyempre, makita mo yung mga ang cute na mga Japanese dolls. Sa dami ng mga artistang nagdadagdag sa kanyang lumalaki pang koleksyon, kitang-kita ang pagpapahalaga at pagtanaw nila ng utang na loob kay Kuya Germs. Dadagdag ko lang, no? Kung mapapansin mo yung mga characters na yan, na cartoons, na Yes, movies, oo. Beauty and the Beast, ang Sleeping Beauty, Cinderella, nandiyan si Peter Pan, nandiyan si Aladdin. Lahat yan na talagang nagpunta ako sa Disneyland, nakita ko yan. Eh talagang, ayaw ko, naaliw ako mabuti. Bili dito, bili doon, pati yung mga crystal balls na yan, na, collector's items talaga. In love. At pag tinitignan mo, nai-inlove ka. Ayaw, talaga. Doon sa mga, collector's Kaya yung mga item. apo ko, pag nagpupunta rito, yun ang isang maaliw ko sa mga apo ko na hindi sila malikot. Tulad ng isang payaso, makulay ang naging buhay ni Kuya Germs. At lahat daw ng ito ay utang niya sa Panginoon. So lahat ng yan, from movies and television, umaakot tayo nung araw. Ay, ikaw hanggang ngayon, umaakot ka pa rin, So yan ang inspirasyon talaga na made ka na, meron ka na napatunayan. na-appreciate ka ng tao. Yes, at hindi ko akalain yung itong ganitong edad mo, meron ka pa napatunayan na nakaganap pa sa isang pelikula, naging best supporting actor ka. di ba? Yan ang nakakaano talaga. Sa pagiging host naman sa television, ay nako, ilang Sa taon. katutak na, sa katutak na naibigay sa'yo. Educational, negosyete. Correct. Sa New York pa nanalo, yung negosyete. Yes. Kahit matagal na sa industriya, hindi pa rin nakakaligtas mula sa mga intriga si Kuya Germs. Ay, yung Jake Vargas, na nagkaroon daw kayo, na-involve ka daw doon sa, isang director or something. Pumunta ako sa isang taping nila. Tunawagan ako ng ama ng bata na galit at nagpipigil sa sarili dahil minura yung bata. So, sumugod ako. Ang alam ko, yung pagmumura. So, ang sinabi ko dun sa director, bakit yung ginagawa yan? Ang artista hindi minumura. Gusto kong siguro yung uli, Pero kung yung ama nakapagpigil, so pinigilan ko na yung sarili ko. And then, brinot out ko sa management. Nalungkot man daw sa pagkakasangkot sa ilang kontrobersya. Muli namang nabuhayan ng loob si Kuya Germs sa pagbabalik bansa ng kanyang superstar best friend na si Nora Aunor. Kamusta, Kuya Germs, si Nora? Bumalik sa'yo si Nora, ha? Well, kahit naman nung nandun siya sa Amerika, nagkikita kami pag pumupunta ako. And then, nung nandito naman ako at nandun siya, nagtatawagan, gano'n, nagkakausap. So, itong pagbabalik niya, nag-decide siya na sabi niya, dadalaw siya. So sabi ko, Guy, hintay mo muna mayroong kumuha, magkakaroon ng project para pagbalik mo rito, at least may ingay, may hindi babalik ka lang dahil nga gustong bisitahin ang kapatid mo o kamag-anak mo. So nakinig naman siya sa akin na hintayin muna yung tamang timing. Tunay na kaibigan. Yan si Kuya Germs. Kaya naman, hinding-hindi niya papayagan maagrabyado ang sinumang minamahal niya. Sabi mo nga, 5 dekada ka na dito sa
sa hanap buhay na ito. Siyempre, nagpapasalamat kami sa napakalaking kontribusyon mo. No? Hindi lamang sa showbiz, hindi lamang dyan, kundi sa buhay namin. Sa buhay ng mga nanood sa iyo mula pa noon hanggang ngayon. Walang kaduda-dudang institusyon na nga si Kuya Germs. At gaya ng maraming institusyong tumatak sa ating mga puso, mananatili ang kanyang pangalan hindi lamang sa larangan ng showbiz, kundi sa ating mga humahanga sa kanya. Hanggang sa susunod na Lunes, samahan niyo po akong bisitahin ang bahay at silipin ang buhay ng mga personalidad na nabibilang sa Powerhouse. Ako po si Mel Tiangco.